Una sa lahat, barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabayan ang kaliwat kanang barilan. Sa apakan, at meron pang biglang pumasok sa polling precinct saka pinagpupunit ang mga balota. Ang buong detalye kong ganyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight, Pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kahalagahan ng barangay elections para sa mga politiko sa national level, ikinadismaya ng ilang grupo. ilang botante sa pinakamalaking barangay sa buong bansa sa Caloocan hindi nakaboto dahil naaabutan ng cut-off. Habang ang pinakamaliit na barangay naman, 2 lang ang residente, pati kandidato nakatira pala sa ibang barangay. Pwede ba yan? Nanay, dinaan sa animated film ang pangungulila sa anak na dinukot ng militanteng Hamas. Last I heard was my youngest saying, "Don't take me, I'm too young." Tumitinding gera nasa second stage na. Punerarya sa Colorado sa Amerika, posibleng pineke ang abo ng halos 200 bangkay. Baka raw dinurog na semento lang ang ibinigay sa mga pamilya. At Miley Cyrus gusto raw makakolab si Billie Eilish. Tapos na pong botohan, bilangan na ng mga nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Unahin na natin ang update ng bilangan sa pinakamalaking barangay sa bansa. Live mula sa Barangay Bagong Silang sa Caloocan, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Rainiel, kamusta ang bilangan ng boto dyan? Hindi pa nga nagsisimula ang bilangan dito sa Bagong Silang Elementary School dito sa Caloocan City. 107 yung presinto rito at sabi nga ng mga election officer, malamang sa malamang ay aabuti ng magdamag bago makapagprokama ng mga nanalong kandidato. At dito may sa aking likuran, kung makikita nyo, ito yung parang one central ballot box area dito sa paaralan. Dito, sinisiguro na selyado at protektado yung mga balota bago ito dalhin doon sa canvassing area na 30 steps away lang simula dito. At sa lagay na to, kaninang alas 3 ay nagkaroon na ng cut-off dito sa botohan at may mga ilan pa tayong kapatid na hindi pa rin nakaboto. Kayo i-close kami, walang kaming papapasukin kahit sino pa dyan. Basta ang aming order sa amin, palabas lang lahat ng tao na nasa loob na. Maliwanag? Sinubukan pang makiusap ng mga botanteng ito nang saraduan sila ng gate dito sa Bagong Silang Elementary sa Caloocan pagpatak ng alas 3 ng hapon kanina. Akala kasi nila hanggang alas 5 ang botohan. Hindi sila umubra sa mga bantay kaya umuwi na lang sila. Wala tayong magagawa hindi na pwede. Next time, magahan na lang. Kung may hindi nakaboto dahil late, meron din namang inagahan ng pagpunta sa kanilang presinto. Yun nga lang, inabot din sila ng kaliwat ka ng aberya. Ang mga lolo't lola na kabilang sa priority sector, 1 hanggang 2 oras sa pila bago nakaboto. Tulad ni Lolo Alfredo na ilang beses na nagpanik-panaog ng eskwelahan, mahanap lang ang kanyang presinto. Sa dami ng tao, wala na ring umalalay sa kanya kaya hindi niya na napigilang maiyak. Napagod? Paano ba? Napapagod din. Pinawisan ako sa pila-pila din. Ganun. Siyempre nahilo-hilo ko kung saan ako yung mga nagaganon dyan. Isa lang ang polling area na ito sa 5 paaralan dito sa Barangay Bagong Silang. Nasa 90,000 ang registered voters dito, kaya ito ang itinuturing na may pinakamaraming botante sa bansa.
Bokmean, patuloy nga na nakaantabay dito yung ilang volunteer at yung mga kandidato nga. At sinabi sa atin nung ilang election officer na kahit nagkaroon ng aberya o delay kanina at may mga hindi nakaboto, ay sisiguraduhin nila na magiging malinis itong bilangan hanggang doon sa proklamasyon dahil hindi nga raw sila matutulog hanggat hindi nabibilang ang pinakahuling boto. Bokmean. Alright, maraming salamat sa iyo, Rainiel Pawit. Mula sa pinakamalaking barangay, punta naman tayo sa pinakamaliit. Sa Caloocan pa rin yan, kung saan dadalo lamang ang residente at ang tumatakbong kapitan taga ibang barangay. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Barangay Hall sa loob ng mall. Ganyan ang sitwasyon ng pinakamaliit na barangay sa buong bansa, ang Barangay 76 sa Caloocan. Naturingang Barangay 76 pero dalawa lang palang residente. Nakumpirma yan sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Ang nakakagulat, dalawa man ang residente ng barangay na ito, abay halos 300 ang rehistradong botante rito. Heto pang matindi, ang mismong kandidato sa pagkakapitan, hindi na rin pala nakatira sa Barangay 76. Siya si Fausto Adelino. Kanina, naabutan namin siya sa polling precinct ng Barangay 76 sa Gumburza Elementary School. Mula naman umalis ako, kami dyan, hindi na ako lumipat na ibang barangay. Kwento ni Adelino, informal settlers ang mga nakatira noon sa naturang barangay hanggang sa magsilipatan na sila matapos tayuan ang mga gusali at negosyo. Ang halos 3 ektaryang lupang sakop ng barangay na isang commercial area. Nakausap pa ng News 5 ang ilan sa mga bumoto sa Barangay 76 kahit hindi na nakatira roon. Ayun po ba, ma'am, residente pa kayo ng Barangay 76? Opo. Ay, residente ba? Hindi. Nasa ano kasi palipat-lipat eh. Dati 133 ako, ngayon 143. Kasi nangungupahan po. 76 pa rin binubutuhan pero watak-watak kami ng tirahan. Giit naman ng COMELEC, walang masama sa pagboto sa barangay kahit hindi ka na nakatira roon. Pero may pagdududa pa rin ang komisyon. Hindi po talaga kapanipaniwala na dalawa lang yung totoong residente at 200 plus ang botante. Hindi po mangyayari yan dahil nga po sa pagsasala ng Election Legislation Board, number 1 po ang residency requirement pagdating po sa pagiging botante. Iimbestigahan daw ng COMELEC kung may nangyaring ang irregularidad sa Barangay 76. Kung si Caloocan Mayor Along Malapitan naman ang tatanungin, dapat nang pag-isahin ang maliliit na barangay sa lungsod. Sa ilalim ng batas para manatiling barangay ang isang lugar sa Metro Manila at ibang highly urbanized cities, dapat umabot sa 5,000 ang mga residente nito. Kaya ang Caloocan LGU nasa plano na raw na pag-isahin ang nasa 4 na barangay sa lungsod, kabilang ang Barangay 76. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nauwi sa patayan ang botohan sa ilang barangay. Merong nagsapakan at nagbarilan at nagpunit na mga balota. Live mula sa Cotabato City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? May iba't ibang insidente nga nakarasa ng naitala ngayong Barangay at Sangguniang Kabataan Elections gaya na lamang dito sa Bangsamoro Region kung saan kaliwat kanang shooting incidents o pumamaril ang nangyari na ikinasawi ng hindi bababa sa 5 katao. Bigla na lang natumba ang lalaking yan sa kalsada. Tinamaan na pala siya ng bala ng baril. Ang videong yan kuha sa labas ng Sarilikha National High School sa Barangay Semba sa Datudin Sinsuat, Maguindanao del Norte, kasabay ng pagsasara ng botohan pasado alas 3 kaninang hapon. Hindi pa malino kung sinong nasa likod ng pumamaril. Patay naman ang 2 botante habang sugatan ng 5 iba pa sa isa pang pamamaril sa Barangay Bugawas sa Kaparehong Bayan, 1 oras bago magbukas ang botohan. Nagkagirian daw magkabilang kampo ng mga tumatakbong kandidato. Nauna yung kabilang partido. Yung sa kabila naman gustong palayasin dahil accordingly hindi daw sila taga-residente ng barangay. So yun, nagkainitan. Nagkasuntukan hanggang sa umabot sa barilan. Sa pool naman, sa kuha ng News 5 ang takbuhan ng ilang botante palabas ng Ambulodto Elementary School sa Parehong Bayan. Nagkaroon daw ng girian ng magkabilang kandidato sa loob ng presinto. Nagkaguluhan sila doon, Mag-uwi na lang ako. Hindi ka pa nakaboto? Hindi pa. Ayaw mo na bumoto? Ayaw ko na. Mag-uwi na ako.
Sa barangay Kabuling naman sa bayan ng Pandag, Maguindanao del Sur, sunod-sunod na putok ng baril ang sandaling nagpahinto sa botohan. Ang ilang botante napatakbo sa takot. 3 ang sugatan matapos ang pamamaril. Blanco pa ang mga otoridad kung sinong nasa likod nito. Sa isang barangay naman sa Nunungan, Lanao del Norte, nauwi sa suntukan ng botohan. Kahit may mga pulis sa paligid, hindi sila kaagad naawat. Hindi malinaw kung ano ang punot dulo ng rumble na nangyari bago magbukas kaninang eleksyon. Natuloy naman kalaunan ng botohan. Sa Basilan naman, kambal na pamamaril ang naitala kanina. Dinig pa nga ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng polling precinct sa barangay Lahi-Lahi. 6 ang sugatan, kabilang ang incumbent na kapitan ng barangay Lahi-Lahi na si Ibrahim Atang. Napag-alamang isa sa mga sospek ay aktibong miyembro ng Philippine Coast Guard. Patay naman ang isang botante habang kritikal ang kondisyon ng isa pang nadamay sa hiwalay na pamamaril sa bayan ng Tipo-Tipo. Inaalam pa kung sino ang pasimuno sa mga pamamaril. Sa barangay Lapat Balantay naman sa Tineg Abra, 3 putok ng baril ang umalingaw malapit sa polling precinct. Gunshot was heard more or less 500 meters at the back of the elementary school na voting area natin. So one team of our troops pursued the alleged perpetrator, pero dahil masyadong malayo, tumakbo kasi kaagad, hindi na natin naabutan. So minabuti natin bumalik kaagad para i-secure yung voting area. Dahil sa nangyari, nagdeklara ng failure of election ang mga guro dahil sa takot. Humalili naman sa kanilang 3 pulis. Sa Pilot Elementary School sa Puerto Princesa, Palawan, nagkapunit-punit ang mga balota. 2 lalaki raw nagpanggap na botante saka pumasok sa classroom at saka sinira ang maigit 300 balotang hindi pa nagagamit. Hindi pa nakontento, abay ikinalat pa ang pinunit ng mga balota. Sandaling naatarat uli ang botohan kasi hinintay pa mga kapalit na balota. Inaresto naman ang 2 lalaki pero no comment sila. Pero ayon sa COMELEC, kamag-anak ng isang kandidato ang mga nanira ng balota. Mayan, sa mga oras na ito, hindi pa rin tapos at nagpapatuloy pa rin ang ginagawang bilangan at canvassing sa ilang bayan at lungsod na sakop nga nitong Bangsamoro Region. May ilang mga electoral boards ang nagdesisyong hindi gawin sa polling places o eskwelahan yung naturang bilangan at ilipat na lamang sa mga munisipyo gaya na lamang dito sa bayan ng Sultan Kudarat at Dato din Sinsuat dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Samantala, paulit-ulit namang pinapaalala ng COMELEC na hindi nila ipoproklama ang mga mananalong kandidatong mapatunayang sangkot sa anumang insidente ng krimen o karahasan at may mga pending na disqualification cases. Mayan. Maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Sinalubong ng mga aberya ang automated election sa ilang piling barangay. Nagkaproblema rin sa mall at early voting. Habang ang mga preso bumoto kahit hindi raw nila kilala kung sino ang mga kandidato. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa unang pagkakataon, pinayagang makaboto sa barangay SK elections ang mga bilibid inmates sa Muntinlupa. Kabilang dyan si Jeff na maagang pumila at may nakahanda pang listahan ng mga kandidato. Kahit aminado siyang hindi niya kilala ang mga iboboto niya. Paano ka nag-come up dyan? Paano mo nagawa? Nasulat yung... Binigay lang po sa amin sa loob. Ano? Binigay po sa loob. Sino nagbigay? Mga kasamahan lang po namin. Pero ikaw, yan din yung iboboto mo. Hindi ko po kilala itong mga ito. Basta yun na lang. Buboto na lang po. Ba't hindi mo sila kilala? Taga Makati po ako eh. Nalipat po yung boto ko rito. Hindi pinayagan ng Commission on Elections sa mga kampanya sa loob ng kulungan ang mga kandidato ng barangay poblasyon na nakasasakop sa NBP. Kaya sa flyers at posters lang sila nakilala ng mga preso. Giit ng COMELEC, sapat na raw yan. Automated naman ang botohan sa Paliparan 3 Elementary School sa Dasmariñas, Cavite. Pero imbis na mapabilis, bumagal pa dahil sa aberya. Napunitan pa nga ng balota matapos maipit sa vote counting machine o VCM. Una, misread siya. And then dapat i-return. Nung mag-return siya, nung una ayaw. Nung pangalawa na, eto na ang lumabas. Napunit na siya. At saka sa tagal kong umupo, first time ko ito na naranasan na napunit siya. Kaya hindi ko rin alam.
Sa takot na pumalya pa ang VCM, tinutukan na ito ng electric fan para hindi mag-overheat. Sabi naman ng COMELEC, normal lang ang aberya sa VCM. 3 paaralan lang ang gumamit nito para sa pilot test ng barangay level automated election. May pilot testing din ng early voting hours para sa priority sector sa Muntinlupa Elementary School. Alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga ang special schedule para sa mga senior citizen, may kapansanan at buntis. Kaso ang problema, kailangan palang sumagot ng waiver form bago makaboto. Nakatagal din yan. Ang hirap eh. Kagaya niya, kanina pa yan sa loob. Asan mo ang papel para makaboto sila? Meron pang seniors na muntik maubusan ng form. Nagsorry naman ang COMELEC. Isa pang first time sa barangay election ang pagboto sa loob ng mall. Pero pati yan, nagkaproblema rin. Ang botanteng si Tomas, 86 anyos, naihulog daw ang balota kahit wala pang naiboboto. Tinuro dyan, hulog mo dyan. Di hinulog ko naman. Tapos noong nakatayo, ako tapos na ba? Oo, tapos na. Eh, di pa ako nakakaboto ah. Siyempre, nagulat ako. Bakit? Ako pinaglalagyan na dito eh. Hindi pa naman ako nakakaboto. Depensa naman ng election officer, maling pila ang napuntahan ng botante. Sa kabila ng mga aberyang yan, giniit ng COMELEC na mapayapa at matagumpay ang eleksyon. 2 lang daw kasi ang naitalang gulo. Wala ring idineklarang failure of election. Maliit na porsyento pa rin yung nagkaroon ng disruption as against doon sa natuloy ang ating halalan. And to us that is a victory of sort. Kasi despite the fact na napakadami na nating botante ngayon, kumpara sa mga naging botante dati, ngayon napakadami nating botante. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na mahalaga ang resulta ng barangay at SK elections para sa mga politiko. Ang pahayag na yan ikinadismaya ng ilang grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Pagkabukas pa lang ng presinto sa Mariano Marcos Memorial Elementary School, dumating agad si Pangulong Bongbong Marcos para bumoto sa barangay at SK elections. Higit kumulang 5 minuto lang ang tinagal niya sa pagboto at paghulog ng kanyang balota. Sa panayam sa media, binigyang diin ng Pangulo ang halaga ng barangay election sa midterm election, lalo na sa mga politiko. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Kaya nga raw mainit ang laban sa barangay level. Kuminsan, nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial yan at it is held at a very intimate personal level. And that's why sometimes nagkakainitan ng husto, kaya yun ang ating gustong iwasan. Dismayado naman ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa pahayag na yan ng Pangulo. Dapat kasi non-partisan o walang partidong kinikilingan ng mga barangay official. A little bit worried and sad because of that statement coming from our president to think that barangay should be apolitical and it should be non-partisan. But the reality is that they even have their own barangay official candidates so that come 2025, they will serve as coordinator for their campaign and for the re-election bid. Binigyang diin naman ng grupong kontradaya ang kahalagahan ng barangay election, partikular na para sa mga nag-aasama ng kapangyarihan sa national. Siyempre itong barangay election, ito yung testing bed ng mga politiko. This is a way to essentially establish the machinery for the 2025 election, di ba? Getting position this early on means na next year they can use those positions to maybe get their preferred national candidates and of course the local candidates elected in position. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Naiproklama na ang ilan sa mga nanalo sa barangay at SK elections. Kabilang po dyan ang mga nanalong kandidato sa Barangay Zone 2 sa Dasmariñas, Cavite. Ito ang unang beses na automated ang kanilang barangay election. Muli namang nanalo bilang kapitan ng Barangay 4 sa Baler, Aurora ang pinsan ni Senator Sani Angara na si Ruel Joseph Angara. Ayon sa kanilang electoral board, nag-iisa at walang kalaban si Ruel sa posisyon. Naiproklama na rin ang mga nanalong kandidato sa 21 barangay sa Abra.
Susunod, bilangan ng boto ngayong gabi sa Barangay Sembo sa Makati City nagkatensyon. Chemistry ni na Cyril Manabat at Elijah Canlas kinakikiligan sa TV5 Dreamscape series na Senior High. At dinurog na semento, pinalabas daw na abo ng mga yumao sa Colorado sa Amerika. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Nagkalituhan sa pagboto ang mga residente ng mga barangay na dating sakop ng Makati City pero tagig na ngayon. Inabot ng siyam-siyam ang ilan para lang makaboto. Narito ang aking report. Dapat bago po ginawa ng ganito, inayos na po ninyo. Hindi ganitong napakagulo. Naabutan naming yamot ang botanteng si Alice Kabutotan habang nasa Makati Science High School kung saan sila naka-assign bumoto ng kaniyang asawa. Wala kasi ang pangalan niya sa listahan ng voting precinct kung saan siya dapat boboto. Kaya nagpaikot-ikot pa raw siya sa buong eskwelahan bago makaboto. Isa si Alice sa mga residente ng Barangay Sembo na dating nasa ilalim ng Makati City pero ngayon nasa Taguig na. Wala po kaming magagawa kung kami ay under ng Taguig. Ang gusto lang po namin na mangyari, kung anong hinihingi ng Taguig ay ng Makati, ibigay po parang hindi kami nalilito. Kasi litong-lito na kami. Gusto na namin iutok ang ulo namin kung saan kami. Si Lola Magdalena Villanueva na 88 years old na taga-barangay Kumembo, 3 oras ang hinintay bago makaboto. Bagamat sa first floor lang ang voting precinct ng mga senior citizen, pinaakyat baba rin daw ang kanyang anak sa gusali, kakahanap ng kanyang pangalan sa voters list. Matagal na akong bumoboto, ngayon ko lang ito naranasan. Hirap na hirap kaming mag-intay. May ilang botante na person with disability sa Pembo Elementary School ang nahirapan din sa paghanap ng presinto. Tulad ni Nino na ilang minuto rin nagpalipat-lipat ng gusali gamit ang skateboard. Importante raw kasi para sa kanya ang pagboto ng tamang mga uupong lider sa barangay. Parang boto lang tayo, mga kabataan natin, mga kapitan natin. Tinulungan naman si Nino ng mga volunteer. Ang hassle sa pagboto isinisi ng ilang residente sa transisyon ng kanilang barangay mula Makati papunta sa Taguig, bagay na sinang-ayunan ng principal ng Benigno Aquino High School sa Barangay Kumembo. Dahil nasa Taguig na kami, so nagbago ng precinct numbers, yung cluster. Kasi may mga duplicate dun sa Taguig, nung numbers na yun, kaya binago nila. Oras na hindi makita ng isang botante ang kanyang pangalan sa listahan, pwede siyang lumapit dito sa Voters Assistance Desk na meron sa kada eskwelahan. Pwede siyang tulungan ng mga volunteers na hanapin yung kanyang voting precinct gamit mismo yung datos mula sa COMELEC. Pero tinabla naman ng election officer ng Taguig City ang pagtuturo sa paglipat ng mga barangay kaya nahirapan ang ilan na makaboto. Katunayan, 2 buwan bago ang barangay at SK elections, nasabihan na raw ang mga apektadong residente. Nag-send na kami ng notices about the changes in the precinct numbers. We have to look into the reason really bakit yung iba hindi nakakita ng kanilang presinto. Because in our experience, merong iba na hindi nila nalalaman na deactivated na pala sila. They did not check their records at dun lang nila na-check nung sila ay pumunta na doon sa kanilang mga kanya-kanyang voting centers. Sa bisa ng desisyon ng Korte Suprema ay inilipat ang 10 barangay sa Taguig City mula sa Makati. Kasama na rito ang Embo Barangays. Nagkatensyon ngayong gabi sa bilangan ng boto sa Sembo Elementary School sa Taguig City. Pilito kasing inilalabas ng mga election officer sa mga balota kahit hindi pa raw tapos ang bilangan. At live mula sa Taguig City, nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Brian, ano nangyayari dyan ngayon? Bok, nakalis na ang ilang mga COMELEC vehicle dito sa Sembo Elementary School, sakay ang ilang balota at mga miyembro ng Electoral Board. Matapos lang yang magkainitan ng poll watchers at election officers. Ipapanood natin, parinig natin yung eksena kanina. Nagsigawan ng poll watchers at election officers sa umpisa ng bilangan para sa barangay at SK elections. Umaalma kasi ang mga poll watcher dahil nilalabas na ng mga election officer ang ilang balota para dalhin sa itinalagang retrieval location ng COMELEC sa Vista Mall. Pero ayon sa poll watchers, may mga presinto pa raw na hindi pa tapos magbilang
Dapat daw magproklama muna ng mananalo bago alisin sa eskwelahan ang mga balota. First time daw itong mangyari. Sagot naman ng Electoral Board, may election returns naman daw na dadalhin dito sa Board of Canvassers sa entablado ng paaralan. Kaya pwede pa rin naman daw matuloy ang bilangan at proklamasyon kahit na nilalabas na ang mga balota. Dahil may mga pulis na nakaantabay sa labas at sa loob ng paaralan, tuluyang naialis ang ilang mga balota. Kalmado naman na ang sitwasyon dito sa paaralan. Nasa 10 presinto na ang may election returns na inaanunsyo ngayon ng Board of Canvassers. 29 pa ang hindi pa tapos magbilang ng boto. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Nasa second stage na ang giyera ng Israel at Hamas. Kaliwat kanan pa rin ng mga airstrike at maraming pamilyang umaasang makauwi ng buhay ang mga kaanak nilang hinostage. Nasa frontline ang balitang yan si Elaine Fulgencio. Barrage of missiles fell on our house in Kibbutz Nir Oz. Yan ang animated film na ginagawa ng Israeling nanay na si Renan Gome para sa kanyang anak na hinostage ng Hamas. Bangungot man, matapang na ibinahagi ni Renan ng huling beses na pag-uusap nila ng mga anak na edad 12 at 16. Last I heard was my youngest saying, "Don't take me, I'm too young." Sa art, idinaan ni Renan ang kanyang pag-aalala sa mga anak. It started with a nightmare that I had. That was visualized in animation, so to speak. I woke up in the morning and I said, I have to get this bad dream out of my head. Well, I can't really get it out of my head because I live it, but at least to get it out to the world. Umaasa siyang balang araw ay mabubuo rin ulit ang kanilang pamilya. Sa Israel-Lebanon border naman, nakapwesto pa rin ang mga tangke ng Israel Defense Force. Todo bantay na rin sila. Kasabay ng tumitinding airstrikes mula Lebanon, ang Iranian-backed group na Hezbollah na isa rin sa mga mortal na kaaway ng Israel ang nasa likod niyan. Nagpakawala rin ng Israel ng rocket sa ilang base sa Syria bilang ganti sa pinalipad na missile sa kanila ng isa pang grupong suportado ng Iran. Ang Iran ang isa sa mga sumusuporta sa Hamas. Sa Gaza na sentro ng digmaan, wala pa rin katahimikan dahil sa patuloy na pagbobomba. Ayon sa Prime Minister ng Israel, ito na ang kanilang mas matinding pag-atake, ang second phase of war. Pinalalawig na rin ng Israel ang ground operations para masugpo ang Hamas. Kaya babala rin nila sa mga residente sa Gaza, lumikas na sa lugar sa loob ng 2 linggo bago tapusin ng mga militante sa lugar. Sa Jerusalem naman, nagkagulong mga Israel at Palestino malapit sa istasyon ng tren. Isa kasing Palestino raw ang nanaksak ng isang Israeli police. Ang sospek, binaril naman ng mga kabaro ng sinaksak. Bago magkainita ng mga Israeli at Palestino sa lugar, agad na silang inawat ng mga pulis. Nakaalerto na rin ng mga otoridad dahil sa dumaraming kaso ng karahasan mula ng sumiklab ang giyera. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Marami ang kinilig sa chemistry ng Team Archie Roxy, played by Elijah Canlas at Cyril Manabat sa kapatid Dreamscape series na Senior High. At speaking of chemistry, may nakakakilig ding banat ang aktor na si Seth Fedelin kay Francine Diaz. Panoorin natin yan. Sabi nila, alagaan mo daw ako. Alagaan mo ba ako dito? Sabi kasi nila, ikaw nang bahala Oo naman. Trending ang latest vlog ni na Fractured Stars Francine Diaz at Seth Fedelin. Ipinasilip nila dito ang kanilang business class flight experience on their way to America. Pero ang mas kinakiligan ng netizens, ang pasimpleng banat ni Seth kay Francine. Si guys gata sa para ano lang. Para sa pagsakay natin ng plane, nakakatulog kasi ako pag may Ano ka, baby? baby mo. Pabiro namang sagot ni Francine. Yeah! Dami mo sinasabi.
Napapanood sina Seth at Francine sa Island Mystery miniseries na Fractured. At speaking of love team, isa pang matunog ngayon ang chemistry ni na Cyril Manabat as Roxy at Elijah Canlas as Archie sa TV5 Dreamscape series na Senior High. Sa isang episode nito last week, nagpaka-knight in shiny armor si Archie para kay Roxy. Kaya naman na-surprise si Roxy at nagkatitigan pa sila ni Archie. Palabas mo ba to, ha? Has anyone told you how irritating you are? Ikaw na nga tinulungan pag dududa mo pa ako. Marami namang taga-subaybay ang napakilig match kina Elijah at Cyril. Tutok lang sa Senior High every 9:30 p.m. dito sa TV5. Patikim pa lang yan sa ating showbiz tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, ilang pulis posibleng kasabwat daw sa illegal na Pogo Hub kung saan talamak ang prostitusyon at pag-torture. Ibinigay na abo ng mga yumao sa maraming pamilya sa Amerika, dinurog na semento lamang daw. Nasa na mga bangkay? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Bistado ang isang iligal na Pogo Hub sa Pasay City kung saan talamak umano ang prostitusyon at pag-torture. Pinaimbisigan ng posibilidad na may kasabwat na pulis. Nasa frontline balitang yan si Justin Punsalang. Kita pa ang mga natuyong dugo at bakas ng suka sa pader ng kwartong ito. Bukod sa mga nakasabit na posas, may natagpuan ding mga yantok, baseball bat at taser. Ang nasabing kwarto ang nagsilbi umanong torture chamber sa Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad sa Pasay noong Biyernes. Meron kaming witness na nagsabi kung ano yung mga purpose and ano yung gamit ng mga rooms na yon. Yung mga hindi daw nagbabayad ng utang, lalo kung sila ay gumamit ng mga prostitution rooms tsaka ng mga babae dito, yung merong mga atraso sa kanila, yun ang tinotorture. It corroborates the testimony of one of the witnesses na talagang may nagto-torture the Chinese na dito. Sila yung mga tigabugbog. Ang torture chamber na yan, ilang hakbang lang mula sa KTV at motel ng gusali. Dito, pwede raw kumuha ng mga babae ang mga customer at magpa-extra service. Mayroon pang aquarium kung saan umano pwedeng mamili ng babae ang mga customer. Karaniwang mga Chinese na nakatira lang malapit sa Pogo Hub ang kanilang suki. May nakita ring clinic sa loob ng gusali. Inaalam pa kung lisensyado ba ang doktor na nagpapatakbo nito. Ni-raid ang nasabing Pogo Hub dahil Setyembre papaso ang lisensya nito pero patuloy pa rin ang operasyon. Halos 450 foreigners ang nahuli dahil sa posibleng paglabag sa immigration laws. Isa sa ilalim sila sa inquest pero kagabi 3 Chinese ang nagtangkang tumakas. Naharang lang sila bago tuluyang nakalabas sa compound. Yung isang bintana kasi rito, yung mga bintana dito, mapapansin nyo may mga grills yan. Ano? They try to widen yung gap ng grills para makalabas sila. So, napalaki nila yung butas, then tumalon yung isa. Kakasuhan naman ng human trafficking ang 5 dayuhan at 1 Pilipino na konektado sa Pogo. Base sa investigasyon, ang nasabing Pinoy ang nagre-recruit ng mga babaeng ipinapasok sa prostitusyon sa Pogo Hub. Ang ilan daw sa mga babae, hindi na pinapalabas ng gusali. May nakita silang advertisement na sinasabi na needed ng encoder. Pero nung actual nila pinuntahan, nalaman nila na ang magiging trabaho nila ayun nga, isa sa mga ipoprostitute dito. Nirerespeto naman ng hepe ng Pasay City Police ang kagustuhan ni Interior Secretary Benher Abalos na paimbestigahan ang kanilang hanay. Hindi raw kasi naniniwala si Abalos na hindi alam ng mga pulis ang iligal na operasyon ng Pogo. Police officers are discouraged or as much as possible. Ayaw namin na lumapit sa mga Pogo hubs kahit na dahil perceived to be pagka lumalapit ang pulis diyan. Sinasabi na nangungutong or tsaka we are not really allowed to operate on Pogos kasi ang only the PAOK. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5.
Nagkasagutan ng mga opisyal ng Pilipinas at China kung sino sa dalawang bansa ang tunay na barbaric sa dagat. Sa ginanap na 15th South China International Conference sa Vietnam, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela na nag-evolve na raw ang tungkulin ng mga Coast Guard ng iba't ibang bansa. Kabilang dyan ang pagigiit ngayon nito sa teritoryo ng isang bansa na makikita raw sa China Coast Guard. Sabi pa ni Tariela, pinalala ng China ang imahe ng Coast Guard Organization. Kinwestiyon niya ni retired Senior Colonel Zhou Bu ng China at inungkat ang anyay barbaric o brutal na pagsasangkot ng PCG sa pagkamatay ng mga Chinese fishermen noong 2000 at 2013. Why were you so barbaric to kill Chinese fishermen? You keep on mentioning the word barbarism. But as I said, we abide with the international rules-based order. I think the transparency initiative that we have been espousing for the past months is a clear understanding of what the word barbarism is. Because Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Philippines will always abide with the international rules-based order. I just don't know whether People's Republic of China is also willing to do the same. Kailangang maintindihan ng Amerika at ng China ang strategic intentions ng magkabilang panig. Yan po ang giniit ni Foreign Ministry spokesperson ng China na si Wang Wenbin. Kasunod ang pahayag ni Chinese top diplomat Wang Yi na hindi magiging madali ang susunod na pulong ng dalawang bansa. Nagkita kamakailan ng Wang Yi at US President Joe Biden sa Washington, D.C. Dito nagkasundo ang dalawang panig na magtulungan sa nakataktang bilateral meeting sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Forum Summit na gagawin sa San Francisco, California sa Nobyembre. Abangan, punerarya sa Colorado sa Amerika, posibleng pineke ang abo ng halos 200 bangkay. Baka raw dinurog na semento lamang ang binigay sa mga pamilya. At Miley Cyrus, matupad kaya ang pangarap na makakolab si Billie Eilish? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Halos 200 nabubulok na bangkay ang natagpuan sa isang punerarya sa Colorado sa Amerika. Pangamba ng ilang pamilya, peking abo o semento ang natanggap nila mula sa punerarya. Sa ulat ng USA Today, inireklamo ng mga residente sa Penrose ang mabahong pasilidad na pagmamayari ng Return to Nature Funeral Home. Nang pasukan ng mga pulis ang loob nito, dito natagpuan ng 189 na bangkay. Base sa dokumentong nakuha ng mga pulis, ginit ng may-ari ng punerarya na nagsasagawa lamang sila ng taxidermy o pag-preserve ng balat ng hayop sa naturang pasilidad. Nadiskubre rin na November 2022 pa nang mapaso ang registration ng pasilidad. Kasunod nito, maraming pamilya ang nagsabing peke ang natanggap nilang abo mula sa punerarya. Sabi pa ng ilan, tila gawa sa simento ang abong natanggap nila. Inaalam na yan ng mga otoridad. Gustong makakolab ni pop chameleon Miley Cyrus si bagay singer Billie Eilish. Sa isang interview, pinuri ni Miley si Billie at tinawag niya ang 21-year-old singer na isa sa mga coolest artists. Sabi pa ni Miley, na-impress daw siya sa anyay authenticity ni Billie bilang artist. Alam din daw ni Billie kung ano ang gusto niyang i-express sa mga kanta kaya siya humahanga dito. Dahil dito, open daw si Miley na makipag-collab kay Billie in the future. Wala pang sagot dito si Billie. Last March lang nang mag-release si Miley ng kanyang album na Endless Summer Vacation, habang 2021 pa ang last studio album ni Billie na Happier Than Ever. At yan ang hottest and latest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, isang hindi inaasahang collab ang nangyari sa isang train station sa Europa. Hoy, may isang batang babae kasi ang humamon sa isang pianista habang tumutugtog.
Yan ang 8-year-old na violinist. Tinanong niya ang pianist na si Van kung alam nitong tugtugin ng River Flows In You ni Iruma. Nang i-play ito ni Van, agad nilabas ng bata ang kanyang violin. Sinabayan siya nito sa kanilang surprise collab. Namangha si Van sa talento ng bata. Napawaw din ang mga tao sa train station. Mga kapatid, 56, tama ba to? 56 na, ko talaga nababasa pa siya po. 56 na araw na lang po, Pasko na. Welcome back. Thank you so much. Kasi, Nagkasakit din na marunong magbasa. oo nga eh. Sorry At po. least napatawa mo kami kasi yung Dennis eh. Ano? Ano? Uy, may gusto siyang sabihin. Susumbong kita kay Gretchen. Joke lang yun. At yan po ang 45 minutes pag-iway sa malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa balita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Edwin Gao. Magandang gabi.